Parang ang ano talaga. Sige nga, just clap your hands. Clap your hands, yung pinakamalakas. Ibigay mo naman yung pinakamalakas mo na clap para sa Panginoon. Sino dito excited sa umagang ito? Sino dito excited na makatanggap ng panibagong joy, panibagong, alam mo yon, kanang breakthrough galing sa Diyos? Sino dito ka man, extend your hands? Amen. Ayan, come on, let us pray. Father God, Lord, maraming salamat sa umagang ito. Tunay na ikaw ay napakabuti. Ikaw ang aming Yahweh, ang aming tagapagligtas, Panginoon. Hey Lord, sa umagang ito, pupurihin ka, sasambahin ka ng aming mga puso, ng aming mga buhay, Panginoon. We thank you. We praise you in Jesus' name. Amen and amen. Come on, just give a clap to Jesus. Can we shout Jesus? Parang ang hina, can we shout Jesus? Woo! Yun yung pinaka-the best talaga nila. Come on, sayawan natin si Lord. Just clap your hands. Come on, let's dance for Jesus. Come on, let's sing this song. Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, sa bawat araw, pupuri, sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Come on, just clap your hands. Oh God, you are Yahweh, God. Ikaw ang aming Diyos na tunay at totoo, Panginoon. Come on, just sayawan mo si Lord. Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, malapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, say Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa bawat araw, sa bawat araw, pinupuri ang sinasamba ko, Panginoon. Sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Sabihin mo, si Yahweh ang ating Diyos. Yes, you are, Lord God. Hallelujah. Come on. Come on, just clap your hands, everybody. Oh, we praise you, God. We praise you, Jesus. Pagpapala mo'y bumubuhos sa amin, Panginoon. Sa ngalan mo, Lord God, may kagalingan. And we claim it right now, Lord God. Sa pagpapala na ibibigay mo pa para sa amin, oh God. Pagpapala'y bumubuhos na, Yahweh, Yahweh. Sa ngalan may kagalingan. Galingan, Yahweh, Yahweh. Sa Kanya may tagumpay. Yes, Jesus.
more time. Pagpapalay bumubuhos na galingan. Yahweh, say Yahweh. Yahweh. Kanya'y may tagumpay. Tagumpay. Yahweh. Yahweh. Isikaw ng lahat ng nilalang. Yahweh. Yahweh. Woo! Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Tapat kailanman, hindi nagbabago. Naman sabihin mo, Lord, ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Tapat kailanman, Panginoon, hindi nagbabago para sa amin, O God. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Tapat kailanman, hindi nagbabago. Come on, one more time. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Come on, let's shout. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah. Si Yahweh ang ating Diyos. Come on, everyone, let's shout. Lord, you are our Yahweh God. Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We praise you. We praise you, Jesus. Lord, tunay na ikaw ang hari, Panginoon. Ikaw ang tunay na Diyos. Wala nang iba, Panginoon. Kaya kami po ay narito, Panginoon, para purihin ka, para sambahin. Dahil mula noon, Panginoon, ikaw ang aming tagumpay, O God. Shira bara bara bashika lara bara 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 bara. Oh God, ikaw ang tunay. Ikaw lamang, O Diyos, ang tunay para sa amin, O God. Oh Jesus, shigara bara bara re re re. Come on, church, just worship the Lord. Feel mo man o hindi, just worship the Lord. Feel the presence of God right now. Oh God, Lord, ikaw ang aming tunay na Diyos. Ikaw ang aming kalakasan. Iniibig ka, O Diyos, ng tunay. Hallelujah, we worship you, God. Oh, right now, Lord God, we need your presence. We need your presence, Jesus. Oh, let your Holy Spirit flow right now, God. Hallelujah, shira bara bara bara. Come on, let's sing this song. Oh, Yahweh, ikaw ang dakila at tapat, O Diyos. Iniibig kita, matibay naman at tagapagligtas. Diyos ka sa akin, nag-iingat, tagapagtanggol at kalasag. Come on, one more time, sing it from your heart, oh Panginoon. Oh Panginoon, aking kalakasan.
from your heart. Aking kalakasan, iniibig kang tunay, iniibig siya tunay. Matibay na muong at nagpapatigas, Diyos ka sa akin nag-iingat, tagapagtanggol ang kalasan. O Yahweh, dakila at tapat, pagpupuri magsakay, karapat-dapat ng umagang, ang pagdakila at pagmamahal sa'yo ay alam. Ikaw ay banal, Diyos na ang magkailanman. O Yahweh, dakila at tapat, pagpupuri magsakay, karapat-dapat kang tumagal, ang pagdakila at pagmamahal sa'yo lang ang alam. Ikaw ay banal, Diyos na mapagkailanman. Oh, Jesus, shinabarabarabar. Lord, ikaw ay dakila, dakila at tapat sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, inialay namin ngayon ang aming buhay, ang aming mga papuri, ang aming mga pagsamba, Panginoon, sa'yo lamang, O Diyos. Sa'yo lamang, O Diyos, because you deserve, Lord God. You deserve the praises. You deserve our worship, Panginoon. Shikarabarabarabarabarabarabara. Oh, Jesus. Lord, dakila ka. Ikaw ang aming Yahweh, ang aming tagapagligtas na aming sinasamba, Panginoon. Shirabaraba. Come on, church, continue to worship the Lord. Hallelujah. Shirabarabarabarabarabarabara. Shikarabarabarabarabarabarabarabarabara. Shikarabarabarabarabara. Come on, stay in the presence of God, church. Hallelujah, the Lord is here. The Lord is here. Oh God, Lord, naway tanggapin mo, Panginoon, ang aming papuri, ang aming pasasalamat, O Diyos. Despite, Lord God, sa aming mga nagawang kasalanan, Lord God. Lord, let this worship be our offering to you, Panginoon. Our life, Lord God, is an offering to you, Jesus. Sapagkat ikaw, O Diyos, ang aming hari, ang aming Panginoon. Shirabaraba, shikarabara, come on. From the bottom of our heart, come on, let us worship. Let us sing this song to Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus. Shirabarabara, come on. Oh, Yahweh. Oh, Yahweh. Dakila at tapat, pagpurit, pagsamba, karapat-dapat ka, karapat-dapat kang tumanggap, O Diyos. Shirabarabara. Shirabarabara, ikaw ay banal. Hari ka ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon.
say hari ka, hari ka ng mga hari. Panginoon ng mga Panginoon, makapangyarihan, puno ng kabanalan, pupurihin ka ngayon at kailan. Come on, let us extend our hands. Oh, hari ka, hari ka, hari, Panginoon ng mga Panginoon, makapangyarihan, puno ng kabanalan, pupurihin ka ngayon at hari ka, hari ka, hari. Ikaw ang aming mga Panginoon ng mga Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan, puno ng kabanalan ng Diyos. Come on, one last time. Come on, shout it out. Hari ka, hari ka, hari, Panginoon ng mga Panginoon, makapangyarihan, puno ng kabanalan, pupurihin ka ngayon. Come one last time. Come on, one more time. Hari ka, Lord. Hari, Panginoon ng mga Panginoon, makapangyarihan, puno ng kabanalan, pupurihin ka ngayon at kailan. Oh, pupurihin ka, pupurihin ka ngayon at kailan. Pupurihin ka ngayon at kailanman. Oh, pinupuri ka, Diyos. Hallelujah. Come on, just give a clap to Jesus. Come on, palakpakan natin ang ating Diyos na buhay, ang ating Diyos na tagapagligtas, ang ating Diyos that forgive us. Come on, yung pinakamalakas na palakpak sa ating Diyos. We praise you, Jesus. We praise you, Lord. We thank you. We glorify your name, God. We glorify your name. In Jesus' name, in Jesus' name. And everybody shout, Hallelujah! Ayan, good morning po sa ating lahat. Good morning, everyone. Good morning, Happy New Year. Ilang araw na lang, 2 araw na lang po at magbabagong taon. And I believe po, lahat po tayo ay may kwento ng Thanksgiving kay Lord. Hindi ko po alam yung nangyari sa inyo sa buong taon na 2024, but I believe marami po tayong dapat ipagpasalamat kay Lord. Tama po ba? Amen. And we are expecting for more sa darating na taon in 2025. So, ako po si Ate Jenny, and allow me to share to you my testimony patungkol po sa first fruit. So, the text will be coming from Proverbs 3, verses 9 to 10. In English, sabi doon, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops, then your barns will be filled to overflowing. In Tagalog, sabi dito, parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng iyong kayamanan at ng unang bunga ng iyong ani, sa gayon ang iyong mga bodega ay mapupuno ng sagana at ang iyong mga sisidlan ay aapaw sa bagong alak.
So ito pong verse na ito is isa po sa mga advice ni Haring Solomon na sumulat ng Proverbs. Si Haring Solomon po ay anak ni David at siya po ay kilala dahil sa kanyang grabing wisdom o karunungan na ibinigay ni Lord bilang tugon sa kanyang hiling. And ang aklat ng Proverbs po ay naglalaman ng mga advice kung unsaon sa mga Kristiyano nga manginabuhi og sakto og tarong og paano manampalataya at paano dapat tayo mamuhay na may maayos na pakikitungo at relationship kay Lord at sa kapwa. So sa panahon pong ito, yung agriculture yung pangunahin na kanang panginabuhi sa mga tao. Kaya yung pagbibigay ng unang fruit or first fruit or unang bunga ng ani is napakahalaga sa kanila bilang pasasalamat or pagtitiwala kay Lord bilang tagapagbigay ng lahat. Now, ano ba yung first fruit? First fruit o unang bunga. Ito yung tumutukoy sa pinaka-best, diba? Pinaka-best o pinakauna na bahagi ng ani na ibinibigay kay Lord bago magtira para sa sarili natin. So sa modern context, sa atong context karon, ito yung maaari pwedeng una mong sweldo, diba? O anumang biyaya na natanggap mo from the Lord. Sa pagbibigay, ipinapakita po natin dito na inuuna natin si Lord, ang Diyos, at kinikilala natin siya bilang pinagmula ng ating tagumpay at kasaganahan or anything na natanggap natin. Na sa Old Testament po or sa Bible, ito po ay command, the principle ng first fruit was first introduced sa Mosaic Law na part ng covenant ng Israel sa Panginoon. Kung mababasa po natin sa Exodus 23 verse 19 at saka sa Leviticus, so kinumand ni Lord ang mga Israelita na nadalhin yung first and best portion ng harvest nila sa Panginoon na nagsisimbolize na ina-acknowledge natin si Lord sa lahat ng meron tayo or meron sila. And yung first fruit din po ay sineselebrate sa Bible during the Feast of Harvest or Pentecost. And nagsiserve ito bilang act of pasasalamat or dedication ng entire harvest ng mga tao sa Panginoon. Sa Deuteronomy 26, 1-11, dito may dinidetail na ceremony kung paano binibigay yung first fruit sa isang basket and nire-recount or inaalala ng mga Israelites kung paano sila inalis ng Panginoon from the Egypt to the promised land. And dinideclare yung kabutihan ng Panginoon. Na ano yung purpose ng first fruit? Una, ina-acknowledge natin yung provision ni Lord. Pag nagbibigay tayo ng ating first fruit, ina-acknowledge natin yung provision ni Lord. So the offering recognize that lahat ng blessing na natatanggap mo in your life, especially in your land and in your produce, diba, sa mga magsasaka, is ina-acknowledge mo na hindi galing yun sa sarili mong lakas, diba? But it came from God. It showed na grabe ang imong pasasalamat natin and reliance or dependence kay Lord. Pangalawa, ang pagbibigay ng first fruit is ating act of worship, diba? Ang ating pagdaig sa Ginoo or dedication. Sinisimbolo nito na binabalik natin sa Panginoon what rightfully belongs to Him and dedicating yung entire harvest and once ang atong kinabuhi sad sa iyaha. Diba sabi dito sa verse, parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng iyong kayamanan. So, yung iba sinasabi po dito na hindi ito patungkol sa sa pera, pero clearly sinasabi po sa atin ng verse, ipinapaalala sa atin na hindi lamang para sa atin ang ating yaman na binibigay sa atin ng Panginoon. Ang lahat ng mayroon tayo ay galing sa Diyos, kaya nararapat lamang na magbigay tayo bilang pagpaparangal sa Kanya or ino-honor natin ang Panginoon through our wealth at ng unang bunga ng iyong ani. So ang Diyos ay dapat, di ba, mauna, pinaprioritize natin ang Panginoon sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kaya kapag binigay natin ng first fruit, ipinapakita po natin ang ating pananampalataya sa Kanya na siya ang magbibigay ng kasaganahan sa mga kung ano yung meron tayong natitira. Ang pagbibigay ng una or ng first fruit ay tanda na nagtitiwala tayo sa Panginoon at hindi tayo natatakot kasi si Lord ang magpo-provide
sa atin. At ito yung promise ni Lord. Sa gayon, di ba, ang iyong bodega ay mapupuno ng sagana. So yung promise ng Panginoon, kapag magbigay na tayo ng first fruit, si Lord ay tapat, faithful na magpapala sa atin. Hindi po nangangahulugan ito na palaging material na gantimpala or financial na gantimpala, pero sinisigurado sa iyo ni Lord na siya ang magbibigay ng ating mga pangangailangan. Siya ang magtutugon ng ating mga pangangailangan. At minsan, di ba, higit pa sa kung ano yung inaasahan natin. And sabi dito sa last is, at ang iyong mga sisidlin ay aapaw, di ba, ng new wine or ng bagong alak. So yung bagong alak po ay nagsisimbolo ng kagalakan at kasaganahan. So ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng higit pa sa material na yaman, pero binibigyan din niya tayo ng kapayapaan, kasiyahan, kasiguraduhan na siyang kumikilos sa ating buhay na hindi mabibili ng pera. So, in simple terms, parang sinasabi ng Diyos sa atin na, anak, pagkatiwalaan mo ako, unahin mo ako sa iyong yaman at ibibigay ko ang lahat ng pangangailangan mo. At higit pa dyan, sabi ng Panginoon, aapaw ang mga pagpapala na hindi mo inaasahan. O ulitin ko po, ibibigay ko ang lahat ng pangangailangan mo at aapaw ang pagpapala na hindi mo inaasahan. At ang patunayan at patuloy ko pong nararanasan ito in my life. This year po, kung hindi ako nagkakamali, will be my 3rd year na I practice giving my first fruit. Yes po, my first sweldo in January, lahat yon is offered to the Lord. And in those 3 years, there's so much blessing that happened in my life. Totoo po na hindi nagkulang si Lord sa pag-provide ng aking mga pangangailangan at nag-uumapaw yung mga nararanasan kong pagpapala more than pa sa pinag-pray ko, sa ini-expect ko, sa lahat ng aspeto ng aking buhay. Be it in finances or sa provision ni Lord, masasabi ko po na I am amply supplied. Grabe yung pag-provide sa akin ng Panginoon sa mga pangangailangan ko. Never po ako nagkulang. And I experienced financial breakthroughs in my 3 years. Lahat po ng utang na dapat kong bayaran ay nabayaran po. And even po in my family and love life, di ba? To bring and see my family in the church and even restored my relationship sa aming pamilya. And even in the aspect of my ministry and spiritual growth, grabe ang pag-sustain ni Lord sa akin as a mentor and as a leader. Sa mga leaders and mentor, makaka-relate po kayo na, di ba, grabe ang hurt na pwede nating maranasan before and kahit ongoing, but amazing si Lord kasi the Lord gave me new people to mentor and to disciple. And also, I graduated SOD, I enrolled in Kainos, I graduated in consecration class. And sa aspeto naman po ng akong health, diba, I experienced miracle healing. Marami po sa inyo nakarinig na po sa aking testimony how the Lord, grabe si Lord magpa-experience ng grabing miracle in terms of my healing. In terms of my work po and career, I finished my master's kahit 5 years pero natapos ko po siya, and I got promoted in my work. And even in my personal life po, I get to kanang check mga dreams ko lang. Like for example, travel to places na pinapangarap ko lang noon or nakikita ko lang noon but I was able to travel. So marami po akong na-experience, and these are things na masasabi ko na, Lord, grabe yung pagpapala mo sa akin. Minsan sinasabi ko, Lord, I don't deserve this kind of blessing, pero grabe yung pagpapala. Totoo talaga na mag-uumapaw ang blessings na minsan hindi mo ine-expect, but the Lord is faithful and so good. Kaya po, this year and until the next year po, I vowed na pagpapatuloy ko po ang aking pagbibigay ng aking first fruit. To be honest po, hindi ko alam kung paano ko kayo may encourage to to give your first fruit, but gaya po ng una kong pagbigay, I just challenge myself, and magpapatuloy ako magbibigay kasi si Lord is faithful, the Lord is good, and magbibigay ako kasi kilala ko kung sino si Lord sa aking buhay. Amen. So if you have po your tithes and offering,
Let us pray. Father, we acknowledge you, Panginoon, as our source and our provider sa among kinabuhi. Lord, thank you for dahil hindi ka nag-fail na mag-provide sa amin, and you are so faithful sa lahat ng aming mga pangangailangan. Lord, as we give this our tithes and offering before you, Lord, naway maluwalhati ka, Panginoon, sa aming pagbibigay, and may this be used para sa expansion ng iyong kingdom dito sa earth. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Happy giving po. Alright, sige po. Palakpakan po natin na malakas ang Panginoon. Ayan, magtatapos po ang 2024. Last 3 days na lang. Pero hindi po matatapos ang gawain ng Panginoon. Amen? So once again, bigyan natin ng malakas na palakpak si Ate Jenny. No, sa buhay ni Ate Jenny. Amazing. Grabe na po talaga ang kapangyarihan ng first fruit. Amen? And this coming January po is the month of month of first fruits. So yan yung naging culture natin at talagang napaka-powerful po ng salita ng Panginoon. At isa po sa mga gawain natin na magpapatuloy hanggang sa pagbalik ng Panginoon. Alright, una-una po is ang ating prayer works. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon sa prayer works natin. I believe that this coming 2025 is palalakasin natin yung prayer works natin. Amen? Hindi lang po as a personal na nagpe-pray tayo, but gusto ng Panginoon as well na corporately tayong lahat ng mga members ng church ay talagang magko-commit in our prayer works. Amen? Amen ba? Dapat ganun tayo. Di ba? Amen? Na tumataas yung panahon at tumatagal yung panahon, di ba? Mas lalo tayong nai-inlove sa Panginoon. Amen? So every Friday po iyan, 7 p.m. So expect po tayo na talagang i-excite natin yung mga puso natin kapag sa gawain na ng Panginoon. Pangalawa po, para mapaghandaan natin ang ating 2025. Taas ng kamay ng mga siguradong handa ka na for the 2025. Dali? Parang gamay pala ng mga tao. Nakikita natin nga, murag biyaan ba na ako ang 2024 or dili? Kaya murag naglisod man. Alright? Pero po, special po ito na gawain natin. Every year po, ginagawa na natin ito. Ang ating Seek First. Okay? So kung hindi mo alam kung anong gagawin mo for 2025, bagay sa'yo ngayon is sabihin mo nga, Seek First. Ibig sabihin po ng Seek First is uunahin natin ang Panginoon above all, Alam ko marami na tayong mga plans for 2025, pero sabi ng Panginoon, Seek me first. Alright? So year 2025 is another year na naman na bakbakan. Can you feel that? Sabihin nga, bakbakan. Sukuan ng buhay. At pagwawagayway ng bandera ng Panginoon. Amen? So kung feeling mo, parang defeated ako 2024, but 2025 is another year na itataas natin ang bandera ng Panginoon. Amen? Amen. Okay? Kaya sabi ng Panginoon in Jeremiah 29 verse 13, sabi niya, You will seek me and find me when you seek me with all of your heart. Okay? Di lang kayo magpinangita tag treasure hunting ni Gov. na tag 2K, tag 5K. Pero sabi ng Panginoon, seek ako, pangitaas ako ninyo, ug makikitaan talaga ko ninyo kung pangitaon ko ninyo sa tibuok ni mga kasing-kasing. Amen? It's more than 5,000, 10,000 na kaya ihatang ni Lord Hatton for the year 2025. Kaya sabi ng Panginoon, seek me. Okay? So for the whole month of January po, as we, isisit natin ang buwan na ito to seek God para sa buong taon natin. Okay? Just for 1 month. So ang gagawin po natin is isiset po natin ang month na ito for prayer and fasting. Kasi yan naman po ang gusto ng Panginoon sa atin, na talagang lalalim tayo in prayer at sasamahan natin siya ng fasting na, Lord, for this year, di asan akong kaugalingon. Ikaw asa sa akong kinabuhi. Because I want a clear vision, klaro nga pananawon para sa year na ito na 2025. Amen ba? Amen. Okay? So this coming second week po ng January will be the night of our night of breakthroughs. So sasamahan po natin yan
sama-sama po tayo sa church natin. I-announce pa natin for further pa ng mga announcement. It's either Monday, Wednesday, at saka Friday ba? So, stay tuned po sa ating GC at saka sa mga gawain natin every Sunday kasi po, no, sama-sama po tayo na magsisik sa Panginoon in prayer at saka fasting. Tapos makikinig tayo ng salita ng Panginoon. Gusto niyo yon? Amen? Kasi wala pong ibang way, kundi God's way para masik natin ang Panginoon. Amen ba? So later po, may ipapakita po kami na notebook at tinatawag natin na Dear God. Actually, marami pa tayong mga Dear God na notebook. Swak na swak, no? Yan. Feel na feel ko yung swak na swak. Swak na swak po para sa ating mga devotionals. Sabihin nyo, devotional. Diba, nagsusulat tayo kung anong mga revelation ng Panginoon sa buhay natin, kung ano yung message ni Lord sa buhay natin every morning, even po during sa ating Seek First. Ayan. So yung Dear God notebook natin ay swak na swak po para sa ating seeking ng mga month. And pwede po tayong as well, kung kulang pa for the whole year, pwede po tayong makapag-order niyan. Kaya i-avail na po natin yung mga materials natin. Amen? And napakaganda po ng Dear Notebook. Kasi doon pa lang, notebook pa lang may anointing na, di ba? Amen ba? Hindi ka pa nakakapagsulat, tinamahan ka na ng anointing ng Panginoon. Gusto niyo yon? Parang ako lang ang may gusto. Sige. So later po, ipapakita po natin yung Dear Notebook natin. Kinukuha pa o sa katrak. Hindi ako sa katrak. Sige po. Sino dito excited na? Amen? So before po natin tatapusin ang 2024, let's hear God's word. Amen? Kaya maging attentive tayo, focus tayo sa sasabihin ng Panginoon sa atin sa last Sunday ng 2024 kasi even I, naniniwala ako na tatapusin ito ng Panginoon with boom. Amen? Gusto niyo yun? Na talagang, Lord, this is it. Amen? So, ready na po natin mga notes natin, ready na natin yung mga puso natin, isipan natin to hear God's word. Ayan, na-deliver na po ang ating Dear God Notebook. Kung sino po yung a-avail natin mamaya, paki-contact lang po kay Ate Rana. Yun, no? Nag-change outfit si Ate Rana. Alright, sige po. Once again, for 1 minute, 1 minute man God, for 30 seconds, palakpakan muna natin ang Panginoon. Because He is good. Amen? For 2024, palakpakan mo siya yung malakas. Yun, no? Sige po. Without any further ado, let's all call in our pastor, Pastor Manel, to deliver the word of God. Maing Pasko sa inyong hurot. Di pa man siguro human ang Pasko, no? Madawat pa ko regalo. Bitaw, maing Pasko sa inyong tanan. Maing Pasko, and then, Happy New Year! Happy New Year? Nanay panghanda. So, 2 days na lang, no? Mag-2025 na. Kinsa may excited. Are you sure? Alam mo, balik na si Lord. Ingon kaysa katong 2000, no? Ang uban, nanago na sa mga yungib, nagkubkub ng mga yuta, gipamaligya ng mga kabaw, mga baka, kay mo balik na si Lord. Kaso, 2025 na karon, wa pa man si Lord. Ang uban namalik po sa ilang dating kinabuhi. Hello? But praise the Lord, palakpaki mong kaugalingon kay ni Aka. Amen? Muro magwa mo'y pamahaw. Ingani rago ni mga life giver, no? Kana bang mahinhin. Praise the Lord. So, 2 days na lang ako. Literally, I am excited po. Excited ko mag-2025 because the Lord has put me so much dream in my heart. Nga sa una pa lang, murag, nganong maghunahuna mo ko mga imposible man na kaayo. So, ako na ipadaplin. But praise the Lord is teaching me to dream more and more. Kaya sana kayo din. Amen? Sino dito maraming pangarap? Okay, so 2025 na, parang, Lord, 2 days na lang. Ako na lang yun, ihurot akong kusog sa 2024, bigay ko na lahat kasi excited ako mag-2025. Amen? Mag-New Year na, pero kumusta ang 2024 mo? Naalala mo pa ba kung ano nangyari noong January, February, March, April, May, June, July? Ako,
klarong-klaro paghihapon sa kong panghuna-huna. Sa akong kalimutaw, ano nangyari noong January. Yung parang, gahapon naman tong January, nag-sick first pa man mi ato. Nga karon, December na. Kisa may nakanumdum sa inyong tibok tuig. Diba? Ang dami nangyari, kisa'y daghang nahitabo. Diba? May natutunan ka ba? May nagbago ba? Or ano mga dramatic experiences mo na madadala mo sa pagbabago mo sa 2025? Meron ba? Or same lang baghapon? Or na-stuck ka ba? Meron man ba nga, may mga hindi ba inaasahang pangyayari na nangyari na hindi mo dapat ine-expect? Meron ba? Or ang tanong ko rin, na-reach mo ba yung goal mo sa 2024? Wala na akong kausap. Diba? O biglang may nangyari na sumira ng plano mo. So today, pag-uusapan natin is all about detour. Detour. Sabi mo detour. Dito ba, Ana? So, ang ibig sabihin po ng detour sa Bisaya is pagtipas. Tama ba? Pagtipas, pero sinerch ko siya sa Tagalog. Anong detour sa Tagalog? Pasikot-sikot daw. Okay, pasikot-sikot. Or, in other term, pagliko. O, diba? Or another nga dalan. So, before we continue, let us bow our head and let us pray and talk to the Lord right now. Ano yung mga hangarin mo or is there anything that you want to wish to the Lord right now before matapos ang taong 2024? Or are you expecting something right now na marinig mo that would really encourage you, motivate you, or give you hope to enter 2025 with a happy and exciting and expectant heart? Come to the Lord and talk to Him right now for at least 1 minute. Heavenly Father, we thank you, God, this very morning. It is not an accident nga di ami karon, Lord God, nakita nimo ang amo ang kahimtang, ang among panghunahuna, ang tanan nga ania sa among kasing-kasing, Lord God. Bisan pa man ang among daladala sa tibok 2024. Maybe some of us have failed, maybe some of us, Panginoon, feeling frustrated, Lord. Some of us ay murag na-stuck siguro. Wala ko kabalo, Lord, sa mga nanghitabo sa kada usa sa amo. And some of us here, daghan kay bagahe, daghan kay mga dala-dala, na sometimes, Lord God, parang they're no longer excited to see 2025 because of so much pain, of so much frustration and offenses, Lord God, nga nahitabo sa 2024. But I pray that right at this very moment, bisitahin niyo po kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu. Let your light shine upon us to see hope, Lord God, to see light in you, that there is still hope. There is so much more to life, Lord God, Panginoon, despite or behind sa tanan ng hitabo sa 2024. And Lord, with the remaining 2 days of this year, Lord God, we pray na Lord, bigyan mo kami ng pag-asa na if there is still things, Lord God, that we need to fix, help us, Panginoon. Give us grace. And at the moment as we hear your word today, I pray na, Lord, bisag usa lang ka word, mag-strike sa among panghunahuna o kasing-kasing that would really empower us, Lord, to move forward. Thank you for your spirit. Thank you for your grace. Thank you for your love today that is with us right now. Thank you, Lord, that you will make our hearts grateful bisag sa daghan kay ng hitabo, Lord God, sa among mga kinabuhi. Salamat, Lord God, because this is your will that we will always give thanks to you, Panginoon, whatever nang hitabo. And thank you that your word will really empower us and will really change us and motivate us, Lord God, so that, Lord, our lives will be a pleasing and a life, Lord God, nga makaglorify sa imuhang ngalan. We bless you and we praise you, God, in Jesus' mighty name. Everybody say, Amen. So, ang ibig sabihin ng detour, sabi ni Webster or ni Merriam-Webster Dictionary, a deviation from a direct course or the usual procedure or original plan. Especially, a roundabout way temporarily replacing part of a route. Example no, naguba ang Karay-Karay Bridge, tama? Praise the Lord, naayo na karon. Hello, tama? I think 2017 pa to, panahon ni Urduha, tama ba? Urduha? I don't know.
Nalimot na ko. 2017 pa, nagkaada, tungod kay pila ka tuig, no, nga wala good maayo ang bridge, so nagkaadag detour. Ang detour naguba, nag-detour na pod. Hello? Gets nyo? So, yung detour, halabang original nga paagi, original nga plano, but there comes another way. Okay? Na temporarily, ibig sabihin, hindi siya forever. Siyempre, temporary lang ba? Naaba mo? Mura pag, kisa may wakadawat na regalo, masulubon man mo. Ako gani, way regalo. Bitaw, joke lang. So that's it. So, ano ang trending ngayon? Biliran Bridge, umuuga-uga. O, diba? Nagkaroon ng detour. Detour para sa mga heavy loads ng mga truck. Okay? Tama ba? Meron na ba? Dili paagian, diba? Nagbabarge sila. So that's a detour para sa mga bugat kayo nga mga vehicle. So dili sila pwede mo agi sa bridge sa biliran kay sumasayaw. Nakuha nyo na? So church, kung may highway, kung ang mga highway like himo sila skyway, so or kini nga main road ang EDSA, okay, gi-close. Maghimo na po na siya laing detour para ang mga taga diri sa Makati makangadto sa Bulacan. Okay? So if ang mga highways or ang mga bridges naa sila yung mga detour, tayo rin sa totoong buhay, marami tayong detour. Tama? Naatay daghan kaayo nga mga lain nga kanang agianan. May mga nag-a-arise, may mga nawawagtang, meron na namang darating na bagong detour. Hello? Sino dito, kinsa sa inyo hadinhi, murag ang imuhang kinabuhi sa 2024, puro na lang detour. Diba? Naa kay original nga plano, pero nganong nahiabot man ka diri. Diba? Naabot, wa pa ka nahuman diri, naa na po'y lain. Diba? Ang plano nimo nga maging sexy, ni tamsi na mahinuon ka. Diba? Tambok pero sexy. Diba? Plano nimo mag-diet, pero next year na lang. Hello? Diba? Joke lang to, no? Sorry sa mga naigo, ako to. Diba? So, naakay original plan, kaya lang, ang daming nangyari nga hangtod karon wa pagyud na natuman. Diba? Sino nakaka-relate? So, ang mga life detours or ang mga detours or mga paliko sa kinabuhi, ito yung mga sudden changes, sudden or kanabang kalitra nga mga panghitabo nga pwedeng nag-change sa atong direction, nag-change sa atong plano, nag-change sa atong agianan, nga kini nga mga detour or mga ano yun sa Bisaya, nalimutan ko sa akong giingon, pagtipas, kini mga pagtipas sa atong kinabuhi, dili kita ang nag-initiate. Tama? Dili kita ang nagplano. Sadin nga, 'di ba? And it is altered by something or someone. Gi-initiate siya, okay, by something, pwedeng phenomenal, pwedeng panghitabo, pwedeng bagyo, pwedeng unos, I don't know, nga dili nato kontrolado. Okay? And I want you to know that bago pa tayo mag-detours, bago pa tayo magkaroon ng maraming detours, maraming mga pagliko, mga daghan ng mga giagian, there are so many people in the Bible, okay, nga gialaw pod ni Lord nga daghan kay detour. Mas lisod pa kayo ilang mga detour. Sabi mo sa katabi mo, detour. Sa kakasabi ko ng detour, parang di ko na alam kung ano ibig sabihin ng detour. Detour. Unsa na? Okay, so, even Jesus himself, church, even Jesus himself, nakaranas ng detour. Kapapanganak niya pa lang, na detour na siya. Hello? So, the text will be coming from Matthew chapter 2. Actually, babasahin lang natin to kasi the whole story is in there naman and the whole Bible. And so, sabi dito, English, no? So, after Jesus was born in Bethlehem, okay, natawo na siya, gipanganak na siya, during the time of King Herod. So, Magi from the east came to Jerusalem and asked, where is the one who had been born King of the Jews? So, ngutana sila. So, he saw his stars when it rose and come to worship him. When King Herod heard this, he was disturbed and all Jerusalem with him. So, nadisturbo, no?
para sa dili makakuan sa English no, na disturb ang si King Herod kay nakasabot siya nga naay gipanganak nga King of the Jews. Kay ani nga time si King Herod ang emperor. So when he had called together all the people's chief priests and teachers of the law, he asked where the Messiah was to be born. Asa daw kuno na tawo. So sabi nila sa ang mga prophets in Bethlehem, sa Bethlehem daw. For this is what the prophet has written, but you Bethlehem in the land of Judah are by no means least among the rulers of Judah. For out of you will come a ruler who will shepherd my people Israel. So mo ni siya ang ilang timailhan. Let's just read kasi malalaman natin dito no. So mo ni lang timailhan nga ang Messiah, ang King asa ipanganak sa Bethlehem. Then Herod called the Magi secretly and found out from them the exact time that the stars had appeared. So ang kini mga Magi or wise men, ang ilang timailhan la ang star nga nagpunting or nagdirect sa ila kung asa gipanganak ang Savior. So he sent them to Bethlehem and said, "Go and search carefully for the child. As soon as you find him, report to me so that I too may go and worship him." So ingon siya nga ngadto mo pangitaan niya ug makit-an ninyo ingna ako kay para moadto sad ko para mo worship sa iyaha. After they had heard the king, they went on their way. So and the stars they had seen when it rose went ahead of them until it stopped over the place where the child was. Amazing no, ang star ang ilahang naging tourist guide. Wow. So when they saw the star, they were overjoyed. Okay? So on coming on the house, they saw the child. So dito na no, ayan na, nakita na nila si Jesus. So they offered present with golds and frankincense and myrrh. Okay? So ang nangyayari sa atin ngayon, nag-exchange gift tayo. Di ba mamaya mag-exchange gift tayo. But originally, when the child was born, when Jesus was born, the Magi bring offering to worship the Savior. Okay? So ayaw, dili ta malungkot kung walay magregalo sa ato. Amen? Savior ka ba? Diba? Hello? No hurt feelings ha. Hindi naman tayo Savior, but syempre out of love, diba? Gusto nating regaluhan itong taong to. Kung mag-exchange gift, that's not, it's not a problem. Pero dili ta magmahay, no? Amen? So, having been warned, giwarn sila in a dream, do not go back to Herod. So, giwarningan sila ni Lord, pinagi sa damgo nga ayaw na mo balik kang Herod. So, they returned to their country by another route. So, nibalik sila sa I don't know kung unsa nga country, basta nibalik sila kung asa sila gikan, pero wala na sila nibalik kay Herod. Nagkaroon ng detour. When they had gone, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. So si Joseph na po naging padamgo. "Get up," he said. "Take the child and his mother and escape to Egypt. Stay there until I tell you, for Herod is going to search for the child to kill him." So, yung Magi, nagkaroon ng detour. Ito na namang si Joseph and Mary magdi-detour. Okay? Pupunta sila ng Egypt kasi daw papatayin ni Herod yung child. And so he got up, he took the child and his mother during the night, gabi pagyud, and left for Egypt. Di ba kung mamakwit ta, sahay kaadlaw, no, sahay gabing dako, di ba kay para way mo tanaw nga nagluk-dulok to ta sa karton. Tama? So where he stayed until the death of Herod. And so was fulfilled what the Lord has said through the prophet, "Out of Egypt I called my son." So na-fulfill na pud ni siya nga prophecy. When Herod realized na outwit daw kuno siya, gibinuangan lang siya sa mga Magi ang iyang gibuhat, he was furious, suko kay siyag maayo, and he gave orders to kill all the boys in Bethlehem and its vicinity who were 2 years old and under, in accordance with the time he had learned from the Magi. Then what was said through the prophet Jeremiah was fulfilled. "A voice is heard in Ramah, weeping and great mourning, Rachel weeping for her children and refusing to be comforted because they are no more." So, wala man siya kasabot og asa diri ang
born King of the Jew. Anso ang gibuhat, tanan nga 2 years old pa ubos, gipamatay, giradas na lang niya tanan. Para sigurado nga dili yun mabuhi kadtong King of the Jew. Okay? So he got up, asa na? And said, "Get up and take the child and his mother and go to the land of Israel. For those who were trying to take the child's life are dead." So karon after di ato nahitabo, patay na si Herod, ning sulti na pud si Lord, okay? Through Joseph nga balik na mo ngadto sa Israel. Okay? Kay ang nagpatay sa magmupatay sa bata, patay na sad. So he got up, he took the child and his mother, and went to the land of Israel. But when he heard that Archelaus, who was reigning in Judea, in place of his father Herod, so ang anak di ay, ang nipuli, he was afraid to go there. Having been warned in a dream, na warningan na po siya, so si Joseph, hindi siya nagdi-detour na hindi siya nawawarningan. Okay? Na-warn siya in a dream, he withdrew to the district of Galilee, and he went and lived in a town called Nazareth. So was fulfilled what was said through the prophets that he would be called a Nazarene. Palakpakan natin ang word ni Lord. Okay? Nakita naman nato no ang kwento no. So, imagine kapapanganak pa lang ni Jesus, but he has to fight for his life kasi someone wants to kill him. 2 years old wala pa siya ka 2 years old. So, in order para maka-escape ni ato nga danger, so he had to travel from Bethlehem to Egypt. And then from Egypt to Israel sana. Pero yung detour na nga siya, magde-detour again. Papuntang Israel, papuntang Bethlehem sana, pero pinapunta sila ni Lord sa Nazareth. That's why he is called Nazarene. Okay? Amen. So, the problem is, ang problema, so lumaki na si Jesus no sa Nazareth. Okay, doon na siya nakilala na carpenter. Ang problema, nung nagsa-start na siyang mag-ministry, nung nagsa-start na siya mag-ministry kasi after 3 years, preparation niya yun eh. And so, 3.5 years, so, nung nagsa-start na siyang mag-ministry, gumagawa siya ng mga milagro, nagpapayo ng mga sakit, and when he started to obviously ipakita na that he is the Messiah, na siya yung Messiah, siya yung Savior, siya yung King of the Jews, ang problema, hindi naniniwala yung mga tao sa kanya. Hello? Naglisod ang mga tao kasi, how can he be King of the Jew? Paano siya naging Messiah? Galing yan sa Nazareth. Kuha nyo? Yung anointed one, yung pinadala ni Lord, yung magiging king ng Israel ay manggagaling sa Bethlehem. Hindi nila alam yon. Kuha nyo? Pero mamamangha ka kung papaano ni Jesus tinurn upside down ang buong Judea and Samaria and the ends of the earth because of his detour experience. Amen. Sino dito para kang si Jesus? Detour after detour after detour. And then when you reach into your destination, nobody believes you. Hello? When you are successful, 'di ba? Some people will try to pull you down. Bakit? Kasi hindi naman nila alam kung ano pinagdaanan mo bago mo narating 'yan. Are you here? And so going back in the past, no, marami pa, hindi lang ito, we are in the new eh. So before it happened, marami pa. It starts with Abraham. Pasadahan lang natin, no. In Genesis chapter 15, 12 to 15, no, sabi ni Lord, okay, I will bring you to the promised land. Kaya lang, for 400 years, magiging slave or magiging foreigner ang descendants mo in other country. Pero ibabalik ko sila. Kukunin ko sila. Okay? And the Lord told Abraham, 'di ba, from Terah, okay, from Haran, doon sila nakatira sa Haran, pero sabi ni Lord, umalis ka diyan, leave your house. Okay? Ang naging detour ni Abraham is iwanan
yung clan nila, iwanan yung comfort zone niya kasi pinaalis siya doon ni Lord kasi pupunta siya ng promised land. Okay? It was so hard. But Abraham, okay, anong ginawa niya? He believed and he trusted and he obeyed. Okay? Yung detour niya na mahirap, pero ano yung resulta nun? Nagresulta siya that all the nations on the earth shall be blessed. Kaya, andito tayo ngayon. Because Abraham followed God's detour. Amen? Si Joseph, alam naman natin, ilang beses na rin natin ito naririnig, iba't ibang applications lang. Pero alam natin na hindi naging madali ang buhay ni Joseph. Amen? He came all the way from ano yung sa balon? Ano yung sa Bisaya? Timba? Tabay, o di ba? He came all the way from Atabay to the throne. Pero hindi alam ng mga kapatid niya or hindi alam ng mga tao na nasa Egypt kung ano pinagdaanan niya bago siya napunta. Okay? Sa pagiging governor. Yung mga detours, na priso, na pagbintangan, di ba? Na priso, na biyaan, na reject. Pero lahat yun nagresulta ng salvation ng kanyang banay. Okay? Because that time, there was famine all over the world. Okay? Ang daming detours ni Joseph. Sino pa? Si Moses. Ito si Moses actually is foreshadowing. Ibig sabihin, parang pinoportrait ni Moses yung mangyayari sa panahon ni Jesus. Kasi during this time na naman, pinapapatay ng Pharaoh, ng king, okay, yung mga batang lalaki. Okay, yung mga firstborn. So, itong si Moses, alam mo yung kwento, di ba? Gipaanod siya sa iyang nanay nga to sa Nile River. Okay, napunta siya sa para ma-save siya. Okay, inadapt siya ng princess, naging prince because ang plano talaga ni Lord ay talagang maging savior, no? Gamitin si Moses to save his people na nasa Egypt to deliver them from Egypt to promised land. Nakakasunod po ba? Alright? Pero ano nangyari? So si Moses, prinsipe na. Diba? Andun yung plano ni Lord, maging savior siya, pero one time, nakapatay siya. Prinsipe siya na magsisave sana ng kanyang mga tao, kaya lang, naging murderer siya. Nagkaroon ng detour ang kanyang buhay. Niskapo siya, naging fugitive siya for 40 years in the wilderness. Ano nangyari sa kanya? Sa wilderness. Okay, there, nagkaroon siya ng pamilya, naging tatay siya, naging asawa siya, nagkaroon siya ng anak, naging shepherd siya in the wilderness for 40 years. Okay, doon natuto siya, nag-gain siya ng experience, no? And then he learned to listen to God. At nakakamangha kasi yung detour, listen to me, yung detour ni Moses, okay, from being fugitive, kasi nakapatay siya, di ba? He spent 40 years in the wilderness. That was his detour. Ano kaya? Bakit kaya? Di ba? Kasi si Lord, dadalhin niya yung Israelites sa wilderness. Sa tingin nyo, kung si Moses na natili siyang prinsipe sa Egypt to save his people, paano siya tatagal sa wilderness? Kuha nyo? Yung 40 years niya na namalagi sa wilderness, okay, katumbas ng 40 years na nagstay sila doon. How come? Amen. Whew. And so after that, he was called again. He had to learn the hard way in the wilderness. Kasi dun siya sinanay ni Lord for a great calling. Are you here? Pang-apat, Israel. Alam naman natin, ang Israel ay nag-disobey. Diba? And it would only take 11 days from Egypt to the land of promise, no, para makarating sila sa promised land. Okay? But they take 40 years detour, from detour to detour to detour, hanggang sa nag-allow ito na ma-raise ang another generation na na-purify. Okay?
Another generation na na-train bago sila makapag-pursue sa original destination nila. But take note na ang original plan pa rin ni Lord ay mapunta sila sa promised land, right? Diyan pa ba kayo? Nagtuyok-tuyok sila. Namaya, explain ko bakit. So David, pang-apat, si David inanoint siya ni Lord to be the king of Israel. Kasi wala na, nalipay si Lord kay King Saul, right? Pero yung pagiging hari niya hindi naging madali. Hindi siya kinurunahan agad-agad. Ano nangyari? Ang dami niyang detour, ang dami niyang wars, ang dami niyang mga escape moments. And there was even a one time na pwede niya nang patayin si King Saul. But that was the time that he had learned to revere the king God has anointed before. Kuha niyo. Pwede niya nang patayin. But his detour, that kind of experience, proved David na talagang deserving itong taong ito maging king. Nasa harap niya ni. Diba? But sabi niya, do not touch the anointed one. Eh, nung time na yun, di na yung inanoint ni Lord. Kasi yung spirit ni Lord nasa kanya na. But sabi niya, don't touch the anointed one. Si Paul, alam naman natin, di ba? Paul had the intention to kill all the tanan ng mga Kristyano going to Damascus. Pero ano nangyari? Nag-detour. Right? He was caught by Jesus Christ by lightning. Okay, na-struck siya ni Jesus at doon, imbes na ang intention niya ay pumatay, okay, nahulog tuloy siya sa pagkabulag na nag-lead sa kanya to baptism. And after his baptism, he went out preaching the gospel boldly and without any fear. Na nag-turn sa 3 continents, na grabe, yung gospel na preach ni Paul umabot sa atin. Grabe yung detour ni Paul na nag-change sa whole world. Amen. So bakit nagkakaroon ng detour? Unang-una, due to seasons, circumstances, or calamity. Tama? This is for sure. Makinig tayo na mabuti. Ito ang siguradong sigurado. May plano ang Diyos sa buhay mo, sa buhay natin, sa church na to, at ang plano ni Lord ay hindi nagbabago. It was all written na long before it all began. Tanan, giplano, nakasulat na, gilatid ng daan ni Lord, ang tanan niyang plano sa imuha sa akua before the time began. Before pa nag-start ang tanan. Okay? Amen. So kung magkakaroon man ng detour sa buhay mo, papunta pa rin yan sa original destination mo. Di ba? Pag naguba ang tulay, alangan meron, alangan naman doon ka rin dumaan. Tama? Mahuhulog ka. Madidisgrasya ka. Kaya kailangan ng detour. Sabi mo sa katabi mo, kailangan mo ng detour. Sometimes, there are seasons in our lives na hindi natin maiiwasan or naiwasan. Tama? May mga seasons sa buhay natin. Just like, kunyari, gusto mong mag-focus sa Panginoon, gusto mong mag-focus sa ministry, diba? Gusto mong, do everything for the Lord, pero nagkapamilya ka. Andiyan pa ba kayo? Nagkaanak ka. Diba? And you cannot expect your life and ways. Hindi mo may expect. I've been there. Diba? Ako mulihok ko nga murag wala pa ko'y anak nga muraog ka ng kuan. Lahi naman kaayo, oy. Alam mo yun, yung parang yung fire mo, yung passion mo sa ministry, yung bang dili masibo kay, diba? Na anakan ka na. That's why I encourage all the singles nga talagang ibuhos nyo. Yung puso nyo, kanang wala pa mo'y anak. Kasi I tell you, bisag magkaanak pa mo, basta may adatay calling kay Lord, bisang pag-unsay atong season, tawagon yun tayo ni Lord, kaya lang may mga detours na ta. And that's why, if you are still single and you know the Lord, buhatang tanan nga, ma-enjoy jud ka sa ministry, magpagamit ka. Kasi kapag nagkapamilya ka na, ang ministry mo, pamilya mo na. Hindi ibig sabihin, hindi ka na magagamit sa church, kaya lang, magiging less priority mo na yung iba.
Kasi ang priority mo na family because family is the first ministry. Wala akong kausap. 'Di ba? You cannot, hindi mo ma-expect na yung life mo as single. Kaya nga kung single ka, hala, diba, abot og 30 or 40, 35, basta i-experience tanan kay aron wala kay basulan. Amen? May mga pangyayari sa buhay mo. What I am talking about is reality and uncontrollable circumstances. Kunyari, may nangyari sa buhay mo, sakit, karamdaman, kawalan, storms in life, problema, na nangangailangan ng detour para ma-preserve ka at makarating ka sa paroroonan mo. In reality, we cannot control situations. Wala ka namang di ba? Hindi ka naman lasenggo pero nagkasakit ka sa atay. Di ba? Hello? Mga sitwasyon na hindi natin nakokontrol and we need to learn to accept our realities in life. Kunyari, ganito isang reality. Problema. Ang problema, hindi mo talaga maaalis yan sa buhay. Andiyan ba kayo? So kung ikakat mo yan, magkakaproblema ka. Those are realities na hindi natin maiiwasan. That's why kailangan natin siyang yakapin. Hello, listen to me. Hindi tayo nagpapakalugmok, niyayakap natin. What do you mean by that? Kapag niyakap mo yung problema, ibig sabihin, ina-accept mo, totoo to, nangyayari to, hindi ko to pwedeng iwasan. Pero yung nagpakalugmok ka, problematic ka, andiyon ka na lang, di ba? Hindi na nakatayo. May kausap pa ba ako? Di ba? Ang tangi lang magagawa natin kapag may mga uncontrollable circumstances ay to take detours. Ibig sabihin, i-grab yung mga detours na ino-offer sa atin ni Lord. May mga change of route yan. Kunyari, kung nung single ka pa, grabe mo ka passionate. O nga, parang nangugat na ko. Praise the Lord. So, di ba? Kailangan mo mag-change ng time, kailangan mo mag-change ng everything, kailangan mo i-change. That's what we call detours po. Amen? Pwedeng, okay? We can only take detours. Alright? So, normal na may mga changes sa buhay mo. Amen? Iba kasi nung tambay ka lang, nasa bahay ka lang, di ba? Uupo ka lang doon, manunood ka ng TV. Nung nagkatrabaho ka, gusto mo pa rin manood ng TV. Paano yun? Diba? So, there are so many things na kaya tayo nagkakaproblema kasi pinagpipilitan natin yung mga bagay na hindi na pwede. Amen. Hello? Ayan, parang magugat na pod ko. Parang kulang ng echo. Diba? Pwedeng magkakaroon ng changes sa career mo, sa finances, sa status mo, sa ministry, and other aspects in your life. At hindi mo maiiwasan yan. Ang kailangan mo lang i-accept kung ano yung mga changes na yon. Or in other words, accept those detours in your life. Pangalawa, it's for your safety. Bakit nagkakaroon ng detours? For your safety. Of course, dahil may vision si Lord na i-save ang mundo, hindi pwedeng masira lang yon dahil kay Herodes at sa selfish niyang ambisyon. Diba? He wants to save the world. Kakapanganak lang ng Savior, gusto patayin? Diba? Alangan naman, papayag ka na dahil lang doon. So, dapat gagawa ako ng paraan. Amen? Gagawa si Lord ng paraan para ma-push, matuman ang iyang plano to save humanity. Praise the Lord, palakpakan natin yan. Kasi nag-initiate si Lord. Hello? So, ibig sabihin, kung si Lord na ang nag-i-initiate, wala ka na magagawa doon, ang kailangan mo na lang sumunod. Diba? So God has to take precautionary measures. Listen to me, your failure in your small business is for your safety. Pwede yung pagka-bankrupt mo is for your safety. Safety na baka milyones ang mabankrupt mo pohon. Diba? Yung broken-heartedness mo is for your safety from being completely destroyed.
na broken ka, gibuwagan ka, mas maayo na. Di ba? Kaysa maminyo ka sa dili saktong tawo. O, di ba? Ang mga pinagbabawal na gamot, pinagbabawal sa'yo ngayon ay for your safety in the future. Ayaw ni pastor na ganito ka, ayaw ng mama mo na magganito ka muna, mag-aral ka muna, ayusin mo muna, di ba? It's for your safety. Amen. Kaya sabi ni mama, sabi ni papa, sabi ni pastor, wag muna mag-boyfriend. Ayusin mo ministry mo, ayusin mo sarili mo, ayusin mo ministry mo, ayusin mo pag-aaral mo. Achieve your dreams, achieve your goals. Diba? Wag muna mag-boyfriend, girlfriend kasi pag na-boyfriend, mabubuntis ka. Oh, pag nabuntis ka, wag mo sabihin, hindi, detour man good ni. Detour mo yan. Ginusto mo, may warning na. Warnings are for our safety. Amen? Dapat kasi, listen to me, dapat maging klaro sa atin yung mga pangarap natin. Amen. Maging klaro kasi pag klaro yung pangarap mo, hindi ka dali-dali masiswade ng kahit na ano. Pangarap mong makapagtapos, gusto mo maging flight attendant, whatever it is, hala, pursue. So, bisang pagdaghan kayo, nagpila din nga mga gwapo, adunahan, o dili kay mo niya kung gusto. I want to be fulfilled. Kaya lang, murag humot man to siya. Gwapo man to siya, di ba? Murag lami na jud ni karon iuyab-uyab, di ba? Sabi ni pastor, wag muna magpakis ay sa pagpahikam-hikam kay you know what, sumhan ra lang inig maminyo mo. Mao nga ayaw gyud in tawon. Listen to me girls and boys. Ayaw gyud mo pagpauna-una. Kay mo abot ang takna nga sumhan ra mo usag-usa. Unya og karon pa lang, di pa mo minyo, nagpahikap-hikap na mo, moabot ang time, sus, pag minyo na mo, wala, di nakahikapon, manluod ka na. Hello? Nakukuha nyo? Yan mo ingon na po, may patugwa ko nagpahikap-hikap, aron ma-excite ka, permanentis ako. May kausap pa ba ako? What I'm telling is truth. Amen? Detour is for your safety and preservation. Gusto kang i-preserve ni Lord kasi gusto kanyang makarating sa destination mo. Gusto kanyang makita na naa-achieve yung mga dreams and goals niya para sa'yo. Warnings are not limitation and deprivation. Hindi ka nililimitahan. Actually, gusto kanya maging safe. Pangatlo, something is being fixed. Bakit nagkakaroon ng detour? Kasi may finifix si Lord. The vision is whole biliran. Tama? The vision is to plant churches, life-giver churches in biliran. But it looks like we are stuck in one place. Dito pa rin tayo sa Mapuyo. Hello? Mapuyo-puyo man gyud diri. Amen? Pero dili gusto ni Lord nga magpuyo ta diri forever. Your dream is to have many life groups. Pero kakabuo mo pa lang ng isa pa lang, na-dissolve agad. Diba? You're trying to reach something, but you're stuck somewhere. Gusto mo mag-disciple ng isa, Lord, bisag usa raman, bisag usa na lang, kaya lang iniwang ka, sinaktan ka. Di nagpaalam. Hello? Nangyayari ang mga ito, hindi mo pa minsan naaabot yung mga goals and dreams and visions kasi may inaayos si Lord. Sabi mo sa katabi mo, may inaayos si Lord sa'yo. God allowed Israel magtuyok-tuyok sa wilderness kasi inaayos ni Lord yung attitude nila. Tinatanggal nila yung pagiging Egyptian nila. Israelite sila pero Egyptian sila namumuhay. Okay? Inaalis ni Lord yung lumang character nila, inaalis ni Lord yung lumang character nila, yung maka-Egyptian, yung slavery character nila. Amen. Even si Moses, he had to forget himself. So, you know, si Moses, imagine, at that time, yung Egypt, kasi Egypt ang mayaman that time eh. So, he had all kinds of education. So, advanced ang Egypt that time. So, nung sinabi ni Moses na I am not eloquent, hindi totoo yun. Nakalimutan niya lang.
Kasi for 40 years ba naman, nasa wilderness siya, mag-English pa siya dito. Nga iyang kauban, iyang mga baka, mga asno, mga karnino. What are you doing here? Huh? Are you okay? Alangan naman, hindi siya Siyempre, di ba? So, nung tinawag na siya ni Lord, Lord, hindi ako marunong magsalita. Pero, ikaw ba naman, prinsipe, hindi ka pag-aralin ng nanay mong prinsesa? Nakukuha niyo po? But si Moses, nung nag-detour siya, nakalimutan niya lahat yon. He even forget himself kung sino siya, anong kaya niya. Ano kaya ang purpose? It is because God wanted him to depend on him. God wanted Moses na magdepende siya kay Lord. Amen. Minsan, kailangan paulit-ulit kang masaktan at ma-fail para matuto kang magbago, umayos, at dumepende kay Lord. Minsan yung sakit natin sa puso, detour yan eh. Yung pag-iwan ng mga disciple, detour yan. Change of heart yan. Yung mga failures natin, wala pa mong ko'y nahimong life group, Lord. Oy, detour yan. Kasi minsan, baka nagla-life group ka, puro yabang. Baka nagdi-disciple ka, nagiging conceited ka na. Baka pag nagwiwin ka ng marami, inaangkin mo na yung glory. You know, God always looks at our motives. At walang selfish motive na nagtatagumpay. Never nagtatagumpay. So, hindi inaalaw ni Lord na makuha natin yung mga gusto natin without being changed. Because God is more concerned about our development. Mas concerned si Lord kung paano tayo nababago, kung paano tayo nade-develop, lahat ng character na gusto niya. Mas concerned si Lord sa character natin than our successes, than our productivity and our achievements. 'Di ba? Makukuha mo, kaya nga sabi ng may famous proverbs na, you know, your talents, your skills can take you up or can get you up. Pwedeng maipataas ka ng skills, ng talents mo, but your character will make you remain there. Yung attitude mo, yung character mo, yun yung magpapanatili dun sa'yo. Kasi kung wrong character, hindi tayo magtatagal. Amen. Kaya sometimes, inaalaw ni Lord yung mga detours, mga kahirapan sa buhay natin because God is fixing something in our lives. Unang-una talaga, sa puso't isip natin. Sabi pa nga ng Proverbs, blows and wounds scrub away evil. Yung mga wounds, listen, ang ganda nito. Kung sa Bisaya pa, ang sabi ng Bisaya, kinahanglan makasinati kitag pait ng kasinatian bago pa kita mausaw sa atong pamatasan. Pero yung English, I love it, blows kuno. Yung mga blows and wounds scrub away evil. Ini-scrub pala ng mga wounds, yung mga hurts, frustration, disappointments, lahat ng evilness na meron tayo inside. Are you here? And beatings, yung mga beatings, persecutions, mga pagbutang-butang, beatings purge the inmost being. Pinupurify tayo, pinupurge. Ibig sabihin ka lang, ginapukpok ba para maging fine? Maging refined person. Hello? Sometimes most of the time, I don't say sometimes, no, most of the times, our pains, failures, persecutions, difficulties are God's detour for us to change. And listen to me, big dreams requires the right character. Masarap mangarap na malalaki, pero katumbas din yun ng napakalaking pagbabago sa sarili. Napakalaking pagbabago sa attitude, sa lahat-lahat sa atin. Amen. Sino nakaka-relate dito? Ako lang ba? Number 4, second to the last, no turning back. You know what? God intended Israelite to take a different path. Bakit? To ensure na dili na gyud sila mobalik sa Egypt. Okay? Pwede namang palahuson, di ba? 11 days lang, pero bakit iba yung pinadaanan ni Lord sa kanila? Kasi once they know that it's easy to get from Egypt to promised land, kapag may war doon sa kasi marami pa silang ibabattle doon eh. Nakuha nyo? Sa promised land. Akala mo pag na-achieve mo na yung goal mo, yun na yun.
Nakapasar, nakatrabaho, daghan na po batos, daghan pressure sa pamilya, pressure sa trabaho, Hello? Marami silang ibabattle doon. And so kapag may war, kapag alam nilang, di ita diri mamuyuoy kay ingon flowing with milk and honey, daghang manggani diri mga higanti pantamak-tamak kata, balik ta ngadto sa kanang Egypt kay okay ra ngadto maging slave ta kay at least makakauntag meat and fish and milk whatever. Hello? Inalaw ni Lord no, gituyog ni Lord nga paikuton sila. Giana o naara diri ang Israel, naa diri ang Egypt. Pwede ra ng ana, kuha nyo? Pero ang gibuhat ni Lord, gipaana-ana pa gyud sila. Boom! It takes 40 years. Hello? Kasi God wants them to keep moving. Asa na? Naana ba? Naana, doon na. Hello? Naiinit, keep moving kay hapit na mo. Hello? Ang gusto ni Lord, kapag nakakasinati tao ka ng kasilikan, grabe nga lisod. Diba? Sabi ni Lord, keep moving. Ayaw pag-stay diha. Masama, mabalik mo. Kasi, murag layo-layo na gud niya itong nakikita nyo ba? Murag layo-layo na gud niya itong gibaktas. Dugay patamapot. Oh, hapit na. Murag layo-layo na gud ta. O, usama, mabalik ka o paduong pa. Kuha nyo? Ganon ang gustong ipa-experience sa atin ni Lord. That when we experience detours, isipin mo, malayo ka na. Babalik ka pa ba sa dati mong buhay? Malayo ka na. Keep moving. Hapit na ka. Ayaw din ni Lord na pinafamiliarize natin yung mga paraan niya. Gusto ni Lord mahinumduman natin kung unsa yang gibuhat. Listen to me. Kung unsa yang gibuhat, mga milagro, mga kaayuhan sa imong kinabuhi, pero ayaw ni Lord na napafamiliarize tayo sa mga pamamaraan niya. Bakit? Kasi doon tayo madalas nagre-rely sa paraan niya. Ingon-ani man si Lord nag-provide sa una. Mag-expect na pud kag ingon-ana. Sa akong devotion, ingon-ani, kanang grabe hila ko kagahapon, the Lord, I felt the Lord really, grabe kaayo, lami kaayo Lord. Diba? Minsan, pag next day na po, na imuhang ka ng gi-expect nga, maghilak-hilak na pug ka, ganahan na pug ka, makaintindi na pug kag maayo sa imuhang gibasa. We rely on ways. Hello? We hate ka na bang, nga, ayaw natin ng ganun. Si Lord kasi ganun eh. Diba? Gusto niya alalahanin na paano ko ba ito ginawa? I made miracles, but don't forget my ways because I am going to make new ways. Kaya yun ang ayaw ni Lord, ayaw na niya na mubalik ta. That's why He make many detours in our lives. Hindi para, listen, marami siyang detour sa buhay natin, dili kay para pabalikon tas dati, kundi para mag-keep moving forward ta. Amen. God intend us to take new steps para malimutan natin yung dating daan. Hello? Yung iba literal na talaga bumalik sa dating daan. He wants us, gusto ng Panginoon na mag-trust tayo in whatever situation kasi yung plano ni Lord nagpapatuloy naman. Amen? Whenever you experience detours in your life, huwag mo kakalimutan yung plano ni Lord na nanatili. And whatever it is, papunta pa rin yan sa destination mo, masakit man, mahirap, masagana o hindi. And the last one is, it produces genuine faith. Di ba nung si Jesus, nung nireveal niya na yung sarili niya sa mga tao, that I am the Messiah, ikaw talaga, hindi sila naniniwala, right? Pero, prove ni Jesus that He is the Messiah, He is the anointed one, by showing the miracles, by doing everything, by healing the sick. Okay, nag-deliver siya og nga ng mga masakiton, tanan. Okay, and then He allowed the people, hello? He allowed the people nga ma-experience mismo siya nga Messiah. Kasi it would be easy to believe that, kani siya Bethlehem. Pwede nga. Diba? Kasi gumagawa siya ng mga milagro. Nagpapaayong mga masakiton. Nagpakaon ng 5,000. Dami niyang ginawa, right? And then knowing nagigan siya sa Bethlehem, musunod jud ko sa iya. Kuha nyo? Musunod, kaya lang hindi nila alam yun. Ang tangi lang alam, kinsa maning tao nga Nazareth nga karpintero man siya, paano siya naging Messiah?
ang ilahalang ki, yung manifesting power ng Panginoong Jesus. And that's what made them believe. It produces genuine faith na kinimutuo jud ko. Bisag nag-ingon pa sila nga taga Nazareth ni but in reality gikan man gud siya Bethlehem. Amen. So they would declare that here is our king, and then nung namatay na si Jesus, nung pinako na siya sa krus, namatay at nabuhay siya, doon niya napatunayan na, hello, hindi nyo na kailangan malaman kung galing ba ako sa Bethlehem kasi ito na nga pinapakita ko, I am the King of the Jews. Amen? And because of that, genuine yung faith ng mga tao sa Kanya. Kasi napatunayan mismo nila, hindi lang kuro-kuro, hindi lang sabi-sabi na, oh, tuo mo kay Jesus, kay gikan na siya Bethlehem, mo na gyud ni siya. Anya ila pang gi-expect kay harianong bisti, unya na nya kay natawo sa pasungan. Mas, nako, hindi nyo gugustuhin. Nakukuha nyo? Hindi nyo gugustuhin. O, galing nga siya na Bethlehem. Asa siya natawo? Asa siya natawo? Sa pasungan? Samot dili mo tuo. Kuha nyo? Because they were expecting a king na may corona, ang ganda ng bisti, maayog kahimtang. But no. Buti na lang, nalaman nila that the Jesus from Nazareth, na karpentero, pero gumagawa ng himala. Amen? Praise the Lord. Palakpakan natin siya. Gusto ni Lord na maniwala ka, hindi lang dahil sa sabi-sabi, ikaw mismo maka-experience. Kaya kailangan mong dumaan sa maraming detour, maraming pasikot-sikot sa buhay na to, para ikaw mismo maka-prove that God is here, and God will always be here, and His promises and plans to you prevails. Amen. Praise the Lord. Tayong lahat. Are you excited? Hallelujah. Yun yung mga detours, mga detours natin sa buhay, yung mga persecution and failures and hurts. Hindi siya nagsasabi na directly sa atin, 'di ba, na God is present, God is here. On the contrary, parang itong mga nangyayaring ito pa yung nagpapalayo sa atin. Ito pa yung nagpapalayo sa atin kay Lord. But you know, God allowed all these things para, alam yun, ma-produce, lumabas mismo, okay, sa atin na, Lord, I really believe in you. I believe in you because I experience you. I believe in you, hindi dahil lang naririnig kita, kundi personally, I experience you. That's why, wag ka magtaka kung maraming detours sa buhay mo. And I want you to know that next year, maraming detours ang mangyayari. I don't know kung gaano karami, but I don't know how much, pero sana prepared ka. Sana mag-prepared ka. Sana mas uriratin mo, Lord, ano bang plano mo? Kasi you know what? It's hard to believe every time na may mga detour sa buhay natin kung hindi natin alam ang plano ni Lord sa buhay mo. Kaya uriratin mo sana ngayong taon bago, itong nalalabing 2 days, okay, sa 2024, i-ready mo yung sarili mo na, Lord, papasok ako ng 2025 na sana may plano, sana may goal, sana may clarity na, Lord, ano bang patutunguhan ko, anong ma-achieve ko according sa kagustuhan mo. Sana hindi ka dumepende sa sarili mo. O sana hindi mo iwasan yung pagbabago. Maraming pagbabago. Are you changing? And so let's be reminded that God's plan for us is okay? God's plan for us is to partake in His mission. Wag sana tayo makalimot na, sinave tayo ng Panginoon kasi may mission sa buhay natin. The fact na buhay pa tayo, may gusto si Lord mangyari sa buhay natin. May gusto si Lord na ma-achieve sa pamamagitan natin. Kaya hahayaan mo ba or ialaw mo ba si Lord na, Lord, kung itong nararanasan ko, itong sakit ko, itong failures ko, itong disappointment, itong anger, itong lahat ng nararanasan ko is parte or is a detour in my life para magbago ako, then I allow you, Lord, to change me. Will you allow the Lord to do that in your life?
Kasi I wanna tell you, maraming prepare si Lord sa'yo for the next year. You only have to open your heart to the Lord na, Lord, I wanna partake. Gusto ko maging parte ng mission mo. Gusto ko maging parte ng plano mo. Gusto ko. Kasi at the very first place, parte ka ng plano ni Lord. Kaya ka nandito. May plano siya. And that's why you have to be serious and you have to be intentional and you have to seek, Lord, anong gusto mo sa buhay ko? Ayoko nang maging selfish. Ayoko nang mangarap na ako na lang. Allow the Lord. And Lord, kung marami ka pang i-allow na mga pangyayari, mga storms, mga hardships, difficulties, persecutions, and all, so bring it on. I wanna tell you, church, huwag kang matakot. Some of you here are so persecuted. And some of you here are being rejected. Rejected in the house, rejected ka sa family mo. And you are suffering. But I wanna tell you, don't lose hope. Ihangat ang imuhang ulo, ang imong panghunahon, ang imong mata, ilantaw kay Jesus. There is always hope in every situation. Marami kang pangarap sa 2025, but surrender it all to the Lord. Ang dami mo mga aspirations, but you cannot do it, you cannot achieve it without the Lord. Surrender your plans and your ways, and let the Lord purify you, your inner being. You know what? Mas after si Lord sa puso mo. Na whenever, kung maa-achieve mo man yung goal mo, kung maa-achieve mo man yung plano mo, mas naging malapit ka na kay Lord. Hindi yung naging successful ka, na-achieve mo yung dreams mo, pero lumayo ka kay Lord. That's not God's will for you. God's will is that you became more and more surrendered. You became more and more intimate with the Lord, doing His will, doing His plan, doing His dream for you. Because I tell you, doing God's dream means success. That's the real success. Because aanhin mo yung sarili mong success. Aanhin natin ang sarili nating success if before, in the eyes of the Lord, we are a failure. So mas mabuti ng pangarapin ang pangarap ni Lord. Nang sa gayon, we can partake in the glory that God has given to Jesus Christ. Taas ang kamay. Panginoon, we are here. We're coming to you with our heart, Lord God. Hindi ko alam, Lord, kung ano yung nagpupuno sa aming mga puso't isipan ngayon. But I pray that you, Holy Spirit, search our hearts right now. And let your cleansing flow. Let the blood of Jesus flow right now. Let the warm embrace of the Father be felt right now in the name of Jesus. To comfort those who are weak. To comfort those who are suffering. To give hope to those who are hopeless. To give strength to those who are weak. To give courage to those who are being discouraged, Lord. To give hope and motivation to those who have failed. To give boldness to those who are ashamed, Lord. Right now, in the name of Jesus. Kita mo, Panginoon. Yakapin mo lahat, Lord God. Lahat na nakikita mong may arrogance, Panginoon. Yakapin mo ng yung grasya. Yakapin mo ng yung pag-ibig, Lord. Yakapin mo ng yung awa. That your humility, the humility of Christ will radiate into our hearts, Lord God. Na maangkin namin ang humbleness, ang humility ni Jesus. Ora bashika riya rabalabarahan na riya sika labarabarahan. Lord, I pray that you touch every mind right now. Lord, i-touch mo lahat ng mga puso't isipan right now. Mga puso na hindi na nangarap. In the name of Jesus. Mga isip, Lord God, na napuno na ng negativities. Mga kaisipan na naging selfish, Lord. Mga puso't isip, Lord God, na napuno na ng reklamo. Napuno na ng grumbling. Lord, yakapin mo. Yakapin mo ng iyong awa at habag, Panginoon.
palitan mo ng pagpapakumbaba, ng surrender, ng humility, ng submission, Lord God, sa iyo. Lord, papasok kami sa 2025, but I pray with this remaining 2 days, makapag-isip kami, Lord God, na ang una-una namin gagawin ay isik ka. Hanapin ang iyong mukha, hanapin ang iyong plano, hanapin ang iyong kalooban, Lord God. Nang sa gayon, hindi masayang ang aming oras, hindi masayang ang aming buhay, hindi masayang ang aming lakas, hindi masayang, Lord God, ang aming panahon para sa mga walang kwentang bagay, Lord God, kundi ma-fulfill ang plano at kagustuhan mo sa amin. Lord, gusto mong nakikita kami nagsasucess. Hindi sa sarili naming paraan, kundi sa sarili mong kaparaanan. Nang sa gayon, the glory will be yours, O God. For you know that when we achieve things on our own, kapag naging selfish kami, Lord, we will live empty. We will live restless, Panginoon. But thank you for your grace today, na nagbibigay sa amin, Lord God, ng pag-asa na, Lord, may chance pa kaming magbago. May chance pa kami, Lord God, na ayusin ang mga dapat ayusin. Taas ang mga kamay ng nahihirapang magpatawad. Lord, I pray that you touch everyone's heart right now. Just like that you have the heart of forgiveness. Pinatawad mo lahat ng mga undeserved. Kahit hindi pa nga sila nagsusorry, hindi pa sila nagre-repent, pinatawad mo na sila because you have died long before. I pray that you touch everyone's heart right now na nahihirapan, matigas ang puso, nasaktan, nagalit, Lord God. Let your spirit right now, hover right now, in the name of Jesus, hold their hearts and change their hearts, Lord God. Lord, ng malambot na puso. A kind of heart that understands the weakness of a person. A kind of heart that forgives, Lord God, and forget. And Lord, thank you that you are enabling every one of us to always forgive. Na papasok kami sa 2025, malinis ang puso. Papasok kami sa 2025, excited, Lord God. Ready nang magmahal ulit. Ready na magpatawad ulit. Ready na magpasensya. Lord, papasok kami sa 2025, Lord God, punong-puno ng pangarap. Kasama ka. Kasama ng aming pamilya, kasama ng church na ito. Maraming salamat sa iyong salita. I pray that, Lord, tipigi kinigat sa among mga hunahunang kasing-kasing, that whatever detours that will come into our lives, we will be happy to accept it. And then we will be happy to endure and listen to you carefully so that our lives will be a successful one, giving glory to your name. Thank you, Lord God. I pray that your blood covers us. In Jesus' mighty name, everybody say, amen and amen. God bless you all. Sige po, once again, palakpakan po natin ang Panginoon. May nakalimutan. Ito yung pinaka last part talaga, no? So, we will have, can you take video? You know, last December pa pala ngayon, no? All of you know that we go to Dream Conference at talagang pinuno ni Lord ng mga pangarap ang puso natin, and marami ring pangarap si Lord para sa atin. Sino naniniwala dito? Amen? And so, dapat maging excited tayo because 2025, from year 2025 and beyond, maraming gagawin si Lord sa buhay mo. Pwedeng naging madilim ang last year mo. Sige, pwedeng naging madilim ang last year mo, naging masalimuot, maraming nangyari. But I want you to take hope that 2025, it's God's year for you. It's not your year, hindi atin year. Amen? Huwag natin i-claim kasi hindi natin pag-aari ang panahon at tuig. It is the Lord. So ang ating angkinin ay si Lord. Amen? Ang pinakatamang inaangkin ay si Lord. Yes, akin ka, Lord. So whatever your plan, whatever your will, whatever your wish and your dreams for us, for me, inaalaw kitang mangyari yon. Amen? Sige, naka-ready ka na ba? Amen? So this time, before
matapos ang taon na to, we will shout our battle cry for 2025. Amen? Naniniwala ba kayo? Sino dito yung nanghina ka, ilang taon na, parang walang nangyari sa'yo, wala kang na-achieve sa ministry and all. But you know, 2025 is the year of awakening. Amen? And so with all our heart, with all our soul, with all our strength, we will shout and we will declare our battle cry for 2025. Amen? Usgi, mura ay kabala ka kay mga unata. Okay. Alright, so here is our battle cry. No? Are you ready? Sabay-sabay nating ika-cry out to the top of our voice. Amen? In 3, 2, 1, and go! 2025 marks a pivotal year of spiritual awakening, spreading God's word and bringing salvation to the Philippines and beyond. Isa pa, yung malakas na may, alam mo yun, yung intensyon, tapos may excitement, may power, and then may declaration, may hope and faith na, Lord, mangyayari ito. Habang binabanggit nyo ito, isipin mo yung sarili mo, pamilya mo, trabaho mo, workplace mo, business mo, pag-aaral mo and all. Amen? Tatayo tayong lahat, come on. And declare with your feet and with your mouth and with your hands that it shall happen. Meron din tayong Tagalog dyan. Babasahin natin mamaya. In 3, are you ready? Sigaw nyo, are you ready? In 3, 2, 1, and 2025 marks a pivotal year of spiritual awakening, spreading God's word and bringing salvation to the Philippines and beyond! Woo! Isa pa, yung Tagalog. Ayan na. Okay. Say, last one na, last one. And then sisigaw tayo ng, woo! Praise the Lord. And then we will shout, Amen. Okay? Sige. In 3, 2, 1, let us shout our battle cry. In 3, 2, 1, and 2025 marks a pivotal year of spiritual awakening, spreading God's word and bringing salvation to the Philippines and beyond. In Jesus' name! Amen! Woo! Praise the Lord. Thank you very much. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. He deserved that clap. Ayan po. Patuloy po natin, no? Sino dito ngayon i-appreciate lahat ng detour sa kanyang buhay? May purpose pala ang detour. Kaya sabi, in my heart, sabi ng Panginoon, adopt change in your life. Kasi kapag hindi ka adaptive sa changes sa buhay mo, hindi tayo makakapag-flow sa gusto ipagawa ng Panginoon sa buhay natin. Amen? If gusto ng Panginoon na mag-devotion, no, talagang may exert na effort. At saka hindi siya maging madali sa atin kasi po, hindi po normal ang gagawin natin. Amen? Sa mga nakagawian natin na ginagawa. So, ayun po, ito po yung Dear God natin, no? Available na po siya sa likod. You can avail this one. This is so beautiful. Beautiful. Avail na po natin sa likod. Alright? Napakaganda po nito kasi nandito na po lahat. May mga month, tapos may mga days kayo na fill upan, alright? To remind you kung ano ang mga verses, mga revelation ng Panginoon sa inyo, you can write it here para naman, di ba, may susulatan ka, di ba? Presentable. Hindi yung notebook na, di ba, bisag asa lang ipamutang. Okay? So available na po ito sa likod. Just doon lang po kay Ate Rana. Tatagaan ka mo niya hini. Okay? Pero may bayad, of course. Alright? Are you ready? Ready now for 2025? Amen. Thank you very much po sa mga kasamahan din natin online. Like and share ang ating live. Ayan. Thank you very much po. Merry Christmas and Happy New Year in advance. And, yan. Ready na? Sige po. So, grab your copies and notebook na lang po natin. Amen?
Amen. Sige po, after this one, magpe-prepare po tayo for few minutes. Magla-lunch po tayo for our Thanksgiving.